Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Ngayon pala yung part 2 na gagawing kilos protesta nitong mga aktivista sa harap ho mismo ng COMELEC. Tulad po nung nakaraan na ginawa nila yung pre-rally na nilangaw. Ganon po, mga ka-PL. Pero kahapon pa lang may isang ale, tapang-tapangan, mga ka-PL. May panawagan, galit na galit, gustong manakit. Eto ho, may video ipapanood ko sa inyo. Panawagan niya nga po sa mga kapwa niya aktivista at sa ating mga kababayan na magsama-sama daw po para kontrahin itong ating pamahalaan. Baliw! Mahihikayat mo ang lahat. O, ito po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo po muna ako sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan. Baka naman po. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Ito na ho yung video, mga ka-PL. Nakuha ko po ito kay Kap ninyo. Kayo ng umaga lang. Palibhasa, naantabayan na natin yung Mayo 9. Pagkatingin ko sa kalendaryo, uy, Mayo 9 na pala. Ito yung inaantay ko, mga kapil. O eto, ipanood ko na po sa inyo yung panawagan ng isang ale, mga kapil. Pansinin nyo po yung kanyang mga sinasabi niya at saka yung sinasabi ni Hitad. Parehas na parehas po. At saka sinasabi po ni Inang Lenlen. O, eto na. Pasok! Aling... Wag na. Eto na. Ako na po, para ipakita natin ang galit ng sambayanan sa lahat ng nangyayari. Unang-una na sa mga tao na mga DDS at pulahan na siyang naging sanhi sa pambubudol, sa panlilinlang, sa panluloko, sa mga mamamayang matitino na kanilang naimpluwensyahan. Ipakita po natin sa Mayo 9 na talagang ang bansa, ang bayan, ang mamamayan ay galit na sa mga pangyayari. Mga kapatid, sobra na, tama na, laban na tayo. Wala na tayong dapat panginian. Hindi na tayo dapat maduwag. Hindi tayo dapat matakot. Karapatan natin at meron tayong kalayaan na ipagsigawan ang ayaw natin sa mga taga-gobyernong gumagawa ng kahayupan sa ating bansa. Mga konsentidor sa mga patayan, mga konsentidor sa mga may sala, mga konsentidor sa nakawan, sa korupsyon. Dapat po ipaglaban na natin sapagkat sila ang dudurog at mag-aalis ng bansang Pilipinas sa buhay natin. Hindi tayo papayag, hindi tayo patatalo sapagkat tayong malakas. Tayong mga mamamayan ng malakas. Kailanman hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat maduwag. Lalaban tayo, mga kapatid. Lalaban tayo. Yan po ang aking panawagan. Kaya sa 9 ng Mayo, magsama-sama po tayo. Kasama natin ang lahat ng iba't ibang grupo sapagkat dito ipakikita ng sambayanang Pilipino na tayo'y nagkakaisa laban sa mga iilang butil na yan na nasa gobyerno na gumagawa ng aliwaswas sa ating buhay, sa ating bansa. Kaya mga kapatid, laban! Laban! Laban na! Laban pa! Walang matatakot. Kapit bisi, mga kapatid. Lalaban tayo. Salamat po. Laban! Laban! Tama na! Itigil na! Sobra na daw, mga kapatid.
Sobra na. Hindi pa nga nakakaisang taon yung Pangulo. Sobra na. Hoy, Ale, kung sino ka man po, wala kaming pakialam sa sinasabi mo. Nangihikayat ka pa? Sa palagay mo, sa mga ganyang panawagan mo, makakahikayat ka? Ano po ipinaglalaban ninyo, ate? Ha? Dapat, meron kang inilabas na mga, tulad dito, halimbawa, may papel kayong hawak. Ayan. Ayan. Ngari. Ayan. O, ito. Ipaglalaban natin ito kasi, may korupsyon na bilihan ng tsinelas. Mahal ang presyo. O, gano'n. O, yung bilihan po ng yung sabon dyan sa kanto namin, mahal. O gano'n. Dapat meron kang hawak na papel para mahikayat mo yung biruin nyo, mga kapil. Sambayan ng Pilipino ang inihikayat niya. What? Ang galing mo naman. Dinaig mo pa si Andres Bonifacio niyan. Si Andres Bonifacio nga, lumaban sa mga mananakop. Noong kapanahunan niya, nasa 300 katao lang sila. Huyo nga pala, ate, para makahikayat ka ng marami. Ngayon, alam naman po namin na may mga kasamahan na kayo. Tama na ho yung kayo-kayo na lang mag-ingay. Sige, wala man pong pumipigil sa inyo. Mag-rally lang po kayo. Pero dito lang po kami, nakaantabay. Lalo na ako, antabayanan ko po yung mga galawan ninyo. Bakit? Mamaya, pag nasilip ko yung rally ninyong ginawa na walang katao-tao, pagtatawanan kayo ng 31 million. Ang lakas na loob, mga kapile, no? Tama na. Aalisin sa atin ang bansang Pilipinas. What? Paano may aalis? Nakatungtong ka dyan sa lupa ng ating bansa? May aalis ba sa'yo yan? Alam nyo po, mga kapil, si ate, nasa psycho ko lang po. Nakakaawa siya na na nagmumuka siyang tanga sa ginagawa niya. Bakit? Nakakaawa ho siya kasi kita niyo naman po, the way na siya magsalita, parang hindi niya po alam yung sinasabi niya. Parang tinurukan ho siya ng doktrina na kulang po sa sustansya. Yung doktrina po na ipinaglalaban nitong mga makakaliwa. Kaso, siguro yung nag-explain ho sa kanya, bugok din. Hindi na paliwanag maigi. Kaya ayan si ate, nagyaw-yaw nang walang sustansya yung sinasabi niya. Pansin niyo po, yung sinasabi niya, imbis na makakahikayat siya, katawa-tawa ang nangyari, mga kapir. Kaya nga nilagyan ko ng yung background na music na nakakatawa din. Ganon. Sa madaling salita, mga kapil, nadoktrinahan siya, oo. Kaya siya nagkaganyan ngayon. Doktrinang mali, doktrinang panglaban sa pamahalaan, kaso, kulang-kulang nga sa sustansya, kaya hindi niya nga yata alam yung pinaglalaban niya. Basta siguro sinabi sa kanya, eto ang gawin natin. Kasi sumusobra na itong gobyernong ito. Labanan natin. Tapos na. Yun lang. Pero, yung isipan ni ate, mga kapil, lalabanan namin yung pamahalaan, pero anong ipinaglalaman namin? Anong dahilan? Bakit namin lalabanan itong pamahalaan na ito? O kita niyo po, sinasabi niya, lalaban tayo. Lalaban. Pabalik-balik po. Hindi niya alam yung kasunod na sasabihin niya. Dapat, sinabi niya, lalaban tayo. Kasi ang mahal na ng bagoong. Lalaban tayo. Kasi hindi pa bumababa ang presyo ng bilihin. Dapat may mga ganong lang ba? Example lang po yung sinasabi ko, ha.
Example lang po yun. Ganun lang. Wala eh. Paulit-ulit. Lalaban tayo. Tama na. Sobra na. Di ba? Yung sinasabi niya nga, hindi ko po halos magits eh. Walang pinagmulan. Tapos, yung katapusan niya, nagpasalamat pa siya. Okay, nagpasalamat siya doon sa mga baka sakaling may mahikayat siya. Ayun lang. Pero wala man po siya mahikayat kasi paano mo mahihikayat yung tao sa pinaglalaban mo na wala kang ipinapakitang sapat na laban? Basta ang sinasabi mo lang, lalabanan mo yung pamahalaan. Di umano merong korupsyon. Di umano merong nakawan. Walang pinakaiba po kahitad mga sinasabi niya, mga kapiel. Sa palagay ko lang, sa palagay ko lang, isa ito sa mga mga manunood po ni Hitad. Isa ito sa mga na-impluwensyahan ni Hitad, mga kapiel. Sigurado yan. So okay na po. Mag-aantabay lang po muna ako sa mga kaganapan na gagawin nila sa harap ng COMELEC para maihatid ko po sa inyo mamaya. Okay? So hanggang dito lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.